kaligtasan. Praise the Lord, isa po magandang umaga muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon. Hindi na siya umaga, katanghali na pala. Praise the Lord, kaya ang Diyos po patuloy na magpatala sa bawat isa sa atin. Sa dakong ito muli ay nakapakinig tayo ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Ay ito muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the World Watch na patuloy na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon maging kahit saang part dito sa part ng Alaminos. Praise the Lord. Kaya kahit mainit, mahalaga mayroon tayong masilungan. Kaya sabi ng Bible, kailangan ipapangaral ng Ebanghelyo sa kapanahunan at di kapanahunan. Praise the Lord. Kaya pag tag-ulan naman, mahalaga may masilungan. Ganon din sa tag-init lalo na. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, saglit mo na tayo mananalangin. Praise the Lord. Ama namin Diyos, pagpalain mong umagang ito, ang aming mga pagbubulay sa gitna ng mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, mga tupa, na makinig sa iyong mga salita. Salamat po, Ama namin Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Si God be all the glory. Kaya isang mabuting bagay po na tayo ay magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya yung salita ng Diyos, ito ay mahalaga sa atin. Sapagkat ito mismo ay kabilin-bilinan ng ating Panginoon na kailangan ipapangaral ang Ebanghelyo o salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. Kaya kung bakit sa ating panahon ay patuloy ang pangangaral ng kanyang mga salita. Maging sa dakong ito. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa 24:14 ng Mateo na ipapangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan bago dumating ang wakas. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo ay minamadali sapagkat sabi ng banal na kasulatan merong wakas na darating. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung ating panahon ay ang panahon natin ay napakadelikado. Bakit napakadelikado? Sapagkat lalo na sa ating panahon ay sobrang init. Mga kaibigan, lalo dito sa part ng Pangasinan. Susuko na ako sa sobrang init eh. Kung malapit nga na yung Negros, gusto kong sumilong. Mga kaibigan, sobrang init. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang mga salita ay ating napagbulayan at ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. So God be the glory. Magandang umaga po. Okay. Okay, God bless po. Praise the Lord. Kayo mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Glory to God. Kaya, sabi dito, upang ang sino mang makasampalataya, sabi sa banal na kasulatan ay magtamo ng kaligtasan. Kaya lamang ang ating panahon ay napaka-delikado, lalo dito napaka-super init, mga kaibigan, ay kailangan natin yung kaligtasan. Kaya mga kaibigan, sino ba talaga pwede makapag-ingat sa buhay ng tao? Sa atin, walang iba kundi ang Diyos lang. May mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, siya lang ang pwede makapagligtas. Siya lang ang pwede makapag-ingat sa atin. Kaya sabi, mga kaibigan, ipapangaral ng Ebanghelyo bago dumating ang wakas. Kaya kung bakit sa ganitong sitwasyon, na kahit mainit, basta may masilungan, tuloy ang pangangaral. Sapagkat minamadali. Dahil kung paano ang panahon nagmamadali, ang panahon ay nagmamadali sa pag-iiksi. Mga kaibigan, ang pangangaral ng Ebanghelyo kailangan madaliin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ipapangaral ng Ebanghelyo bago dumating ang katapusan. Kaya bakit maganito yung ating panahon? Sobrang init. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ang panahon natin na ginagalawan ay nakatalaga kasi ito sa pagwawakas. Kaya ang ating panahon ay napakaiksi. Patuloy na napaiksi. Sabi ng banal na kasulatan sa Mateo, malibang paiksi ng Diyos ang araw, walang makaliligtas. Kaya sino makapagligtas sa atin ng Panginoon? Kaya mga kaibigan namin sa narito ang kanyang mga salita na ating pagbubulayan. Narito ang salita ng Diyos magdadala sa atin
sa tunay na kaligtasan. Hindi lang ang kaligtasan sa ating pisikal, kundi higit sa lahat, kaligtasan ng ating mga spiritual. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa pag-alayunin ng pangangaral ng Ebanghelyo, ay isa sa layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo upang tayo ay makapakinig. Upang tayo makapakinig, makasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, na ito yung magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan. Sa Mark 16 verse 16, mga kaibigan, ipapangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ang sumampalataya, mabautismohan, maliligtas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kung paano ang panahon natin nagmamadali, dapat din tayo ay magmamadali. Alin yung ating pagmamadalian? Mga kaibigan, samantalahin natin ang panahon habang may pangangaral pa. Sapagat time will come. Sabi sa Amos 8:11, darating ang panahon na ang pangangaral mawawala. Dahil sa libutan, nakatalaga sa wakas eh. Darating ang panahon na ang pangangaral ito'y mawawala. Kaya habang may pagkakataon pa, mga kaibigan, na narinig natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, samantalahin natin. Dahil ang panahon natin, umiiksi, patuloy na umiiksi. Tingnan mo, sobrang init. Para ba daw yung araw, nandiyan na sa may poste. Mga kaibigan, sa sobrang init. Kaya bakit yan nangyayari na ganito yung panahon natin? Sapagat ang panahon na ginagalawan natin, hindi na siya normal. Yan ang katotohanan. Sapagat sabi ng Bible, kung bakit mamadaliin ang pangangaral, sapagat ang panahon nagmamadali sa pag-iksi. Yan ang panahon nagmamadali sa pag-iksi. Ang buhay naman ng tao, minamadali rin ng kaaway na mapahamak. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo, way ng Diyos para ang tao maligtas. Samantalahin natin. Sapagat darating ang panahon, wala ng pangangaral, hahanapin natin. Kabaliktaran mga kaibigan sa panahon na darating. Hanapin ang taong pangangaral pero hindi niya na masusumpungan. Sa ngayon, narito pang pangangaral. Samantalahin natin makinig. Samantalahin natin tanggapin ang Panginoon. Kaya number one, samantalahin natin makinig. Sapagat mga kaibigan namin, sa hindi natin ang hawak ang panahon. Lalo na ngayon, nagbabadya ang T-Box. Ang T-Box ngayon, nagbabadya. Mga kaibigan, yung the big one, talagang totoo yan. Kaya mga kaibigan namin, sa sino makapagligtas sa atin? Kayamanan? Mga kaibigan, hindi makapagligtas sa atin sa panahon ng kasakunaan. Yan ang sabi sa Sifanias 1 verse 18. Maging ang kayamanan at pilak ng tao hindi makapagligtas sa panahon ng kasakunaan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, dapat lagi nating magmamatsyag. Lagi tayong mag-obserba sa galaw ng panahon. Sapagat di ba kamakailan na yun nangyayari sa Thailand? Walang nag-expect na yun ang kanilang katapusan. Mga kaibigan namin sa panahon natin, hindi natin hawak. Maliban na tayo ingatan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, narito ang kanyang mga salita. Ating sinamantala na ipaparating sa atin. At samantalahin nating makinig habang may panahon pa. Sapagkat darating ang panahon, ang pangangaral ay mawawala. Hello po, hindi ko naman sabing good morning kasi ginit na eh. Good morning. Oo nga po eh. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kailangan natin madaliin. Kaya ito yung pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan natin samantalahin. Kailangan natin samantalahin ang makinig, samantalahin ang tanggapin si Christ habang may panahon pa. Paano natin tanggapin ang Panginoon? Sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito yung kanyang binilin sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit. Sa God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, narito ang salita ng Diyos na siyang patuloy sa atin na ipinakaabot. Na ang salita ng Diyos kailangan natin bigyan ng kahalagahan. Bakit kailangan natin bigyan ng kahalagahan? Sapagat mga kaibigan, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, ang laman ng Ebanghelyo na ating napapakinggan ay si Christ.
na napako sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin kung paano nga pinahalagahan tayo ng Panginoon. Sa halip na lahat tayo mapaimpyerno, pinahalagahan tayo ng Diyos. Ayaw niya na ang tao mapahamak. Kaya si Christ kanya ibinigay. Buhay ang kapalit, katumbas ng kaligtasan ng sanlibutan. Ngunit, mga kaibigan namin sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng mga tao. Pero, mga kaibigan, ang resulta doon sa mga sumampalataya at tumanggap. Praise the Lord. Yun ang resulta doon sa sumampalataya at tumanggap. Kaya ano pang gagawin natin, lalo ng panahon natin napakadelikado, sobrang init. Kung hindi tayo iningatan ng Diyos, marami na mga na-stroke sa atin sa gitna ng kalsada. May sobrang init talaga dito sa part ng Pangasinan. Sabi ko nga sa iyo, susuko na ako eh. Kung malapit ka lang yung Negros, uuwi ako muna. Mga kaibigan, sobrang init. Yung mainitan ka nga lang, nakasaglit lang, mamaya-maya sasakit na yung ulo mo. Eh ako pa nga, mayroong migraine. Mga kaibigan, kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, bigyan natin ng kahalagahan. Yung salita ng Diyos, sapagat binigyan tayo ng kahalagahan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Praise the Lord. Kaya naway ang salita ng Diyos ay lagi-lagi natin ang bigyan ng kahalagahan. At bigyan natin ito ng puwang sa ating buhay. Saka ito yung magliligtas sa atin eh. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig. Mapalad ang mga sumampalataya. Ang mga tumutupad sapagat ang panahon na lalapit na. Ano yung panahon na lalapit? Mga kaibigan, yung muling pagbabalik ng Panginoon, kasabay ang sanlibutan ay kanyang wawakasan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kailangan natin samantalahin ang panahon. Nalubat na ata. O nalubat. Praise the Lord. So God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa atin. Maging sa iyong mga pakikinig, ang Diyos ang patuloy na mag-iingat. At naway ang salita ng Diyos ay bigyan natin ito ng puwang sa ating mga buhay. To God be all the glory, ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Kaya sa inyong mga pagtataguyod sa misyon, hindi po yan babaliwalain ng ating Panginoon. Sapagat sabi ng Bible, mapalad ang mga tumutupad ay sa ating mga pagtupad ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, sa ating mga pagkakaloob para sa misyon, ang Diyos ang magbabalik ng biyayang masagana. Lalo tigit ang pag-iingat ng ating Panginoon. So God be all the glory. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Glory to God. Pwede po ako ng ano? Nalubat na ako. Kaya bigla nag-ano na lang ako. Ano ako dun, yung nagbalita sa amin na one, pero na yung ayuda. Punta ako sa ano, wala naman. Mag-offering ka po. Ay, magpa-offering ako? Ako. Hindi, mag-offering ako. Gusto mong mag-offering ka? Amali na po eh. Kaya dito lang ako. Doon ako sa kabila eh. Teka, nakalive ako. Patayin ko muna yung camera ko.